Oh. Dapat anil Eto mga kababayan ha, isa po dito sa kinapanayan po nila mga bossing, isa po sa bumalangkas nung 1987 Constitution mga bossing. At soplang-sopla po sila dito. Dahil sinabi na wala sa konstitusyon na isinulat namin. O, pakinggan nyo ho. Ang isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na hindi pinapayagan sa saligang batas ang pagbasura ng impeachment case si Vice President Sara Duterte sa Uulitin ko ho mga kababayan ha, yung kakapanayamin po nila dyan, GMA po yan ha. Hindi po parang kagayang putyo-putyo vlogger lang kagaya ko. GMA po. Siyempre, sinisigurado nila kung yung tao na yun ba talaga isa sa bumalangkas o gumawa noong 1987 Constitution. Oh, yan ha, sila ang gumawa. Baka mamaya kontrahin pa ni Bato de la Rosa. ang isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na hindi pinapayagan sa saligang batas ang pagbasura ng impeachment case si Vice President Sara Duterte sa plenaryo ng Senado lang. May unang balita si Katrina Son. Narinig nyo ha? Hindi pinapayagan. O, ito yung balita mismo. sa open letter ng mga miyembro ng faculty ng UP College of Law. Nababahala sila sa mga mungkahing ideklarang de facto dismissed ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano sabi nila? We, the undersigned individual members of the faculty of the University of the Philippines College of Law express our grave concern with proposal to declare the impeachment case against Vice President Duterte as functionally or de facto dismissed. Mga bossing, nako, tingnan nyo ho. Yung sinasabi nila na ayaw daw po. Di ba may palabas silang ganyan? Ayaw ng taong bayan o 50% ng taong bayan ayaw matuloy yung impeachment. Tingnan nyo, nag-iingay na ang sambayan ng Pilipino. Nagagalit. Isa sa kinagagalitan si Chis Escudero. Pag hindi daw natuloy yung impeachment, lalabas sa kalsada. Ayan po, mga lawyer na din po, mga faculty member at isa po sa nagbalangkas mismo nung 1987 Constitution. Baka anuhin nyo pa yan. Baka kontrahin nyo pa yan. Hindi raw suportado ng ebidensya at saligang batas ang mga itinadahilan kung bakit dapat i-dismiss ang impeachment. Panawagan nila, mas matatanggap po natin mga bossing, ano? Kung yung talagang nakita na nila, o ito yung hinaharap na impeachment. Tapos meron silang pangontra, ay hindi naman kasi ganito, ganyan. Yung mga pinresentan yung mga, ano tawag dito, mga resibo, halata namang gawa-gawa lang ng Congress. Wala na to agad. Yung sinabi naman ni Inday Sara Duterte, hindi naman pagbabat. Okay sana kung direkto o direkta po yung kanilang mga paliwanag. Kaya hindi matutuloy ang impeachment kasi napatunayan namin itong mga resibo na to, peke, hindi totoo. Yung gano'n. Kaso dadalihin tayo. Wala na kasing time para pag-usapan sa 19th Congress. Dadalihin lang tayo ng gano'n, mga kababayan. Hindi na kasi pwedeng tumawid ng 19th Congress papunta doon sa 20th Congress. Parang napakababaw naman po nung dahilan ninyo para doon sa bilyon-bilyong peso kung susumahin, kung kukwentahin na nawawala po sa bayang Pilipinas. kaya ang lumantad ang katotohanan. Dapat anilang tuparin ng Senado ang tungkulin nito sa saligang batas na ituloy ng walang pagkaantala ang impeachment trial. Di pag-acquitted, di ba? Ganun lang naman yun. Siguro nahihiya na din o mahihiya yung mga congressman. Yung mga senador, sasabihin na, wala, tingnan mo, wala tayong ebidensya. O talong-talo yung ebidensya ni Inday Sara Duterte, tapos i-acquit natin. Naku po, yari tayo sa sambayan ng Pilipino. Or, baka kapag ka naman hindi natin in-acquit si Inday Sara Duterte, bumahan ng dugo. Baka yun yung mga nasa isip ng mga senador ho. Ano po?
Baka yun yung mga nasa isip ng senador, mga kababayan. Sabi ni Rebiton 2.0, acquitted na agad, nahihiya pa silang mabuking. Eh malamang isa dyan, mga bossing, si Robin Padilla. No? Yung ganyan. Baka po wala pang naririnig yan, Susan. Oh, asa na yung ano dito? Yung boto ko, acquit na. Dahil mga bossing, si Robin Padilla, wala pa, hindi pa naumpisahan. Pipigilan na po ang impeachment eh. Oh. Tingin ni Senadora Amy Marcos, maging ang ilang nasa administrasyon ayaw matuloy ang impeachment Yan yung kanina eh. trial. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon. Ako, walang ganun, Amy. Anong nangyari sa'yo? Ano, para pelikula din to ni Direk Daryl Yap? masyado yatang lumalawak ang imahinasyon mo. Nasama-sama ka lang kay Baste Duterte at kay Kitty Duterte. Masyado nang lumilipad na naman ng isip ko. Pero yung mga administrasyon, ayaw. Pati daw po yung mga pro-administration, mga kababayan, ayaw na daw matuloy kasi talo daw po. Ba't hindi nyo tuluyan? Hindi nyo umpisahan? Ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Talagang ang ginamit, mapahiya. Ito na po yung kakapalan nila, mga bossing. Ano po? Ito na po. Biruin mo, sana sinasabi nila sa atin. Matatanggap pa ho natin, mga kababayan. No, kung sasabihin nila, matatalo lang yung impeachment na yan kasi kulang ang ebidensya at ito yung aming depensa o ito yung ididepensa dyan. Kaya wag na nating ituloy. Sasabihin sa atin, no, straight to the point, matatalo lang yan. Saan? Sa numero. Kasi itong mga senador na to, mga kakampi ng mga Duterte. So ano lang po ibig sabihin nun, mga bossing? Di yung impeachment ho, mga kababayan, ay kaya hindi na-impeach si Inday Sara Duterte, hindi po dahil napatunayan na hindi ninakaw yung pera. Kaya po hindi na-impeach si Inday Sara Duterte kasi merong mga kaibigan na sumalba sa kanya. Oy, ang tatalino nyo dyan sa Senado, kapalan ng muka, nasasabihin sa harapan ng mamamayang Pilipino matatalo sa numero, pero sa ebidensya, hindi. Ay, garapal naman yata kayo dyan sa Senado. Kakahiya naman yung mga senador namin. Ang hinahanap ngayon ay yung remedyo. Di ba? Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Yun naman talaga yung dapat na term remedyo. Ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, ano solusyon. Solusyon. Remedyo tawag dyan. No? Yung problema, hindi nyo talaga tinatarget na masolusyonan. Gagawin nyo lang po, kung saan makakalusot o kung saan may butas, doon nyo lang ilulusot. Nakakahiya naman po sa amin. Hindi ho, nakakahiya. Kung ako ho, senador, mga kababayan, ang dami ko nang kung ako biktima, kung ako senador, kung ako yung presidente, lahat na yata naging si Mark Ramos. Hindi ho, totoo. Kung ako senador, mga bossing, naku po sabihin mo na, kakampi ako ng mga Duterte. No? Huwag kayong magalit, kunyari lang naman yun. Hindi ako kakampi dyan sa mga yan, no? Kunyari ho, ako senador, mga kababayan, hindi nyo maririnig. No? Sa bibig ko yun. Hindi nyo maririnig sa bibig ko na tatalo kayo, madami kami. No, kahit po kakampi nila ako, hindi nyo maririnig yun. Bakit po? Dahil parang sinasabi ko lang po sa inyo, wala yan. Kahit na makapal na, madami na, o santambak na ang inyong ebidensya, madami kami. Hindi nyo kami kayang talunin. Galing nyo naman. Ganong kapulpul na ba tingin nyo sa mamamayang Pilipino? Akala nyo hindi naiintindihan yung mga sinasabi ninyo? Di po ba? Sabi ni Antonio Naval, ang kampi sa magnanakaw, magnanakaw din.
Sabi ni Ginger Cat, yung sinasabi ni Amy, galing ata yan kay Marcoleta. No? Biruin mo. Ano? Santambak? Yung ebidensya ninyo? Huwag nyo na ituloy yan. No? Kahit pa bulto-bulto ang ebidensya, kahit kaya nyo pang patunayan yan, hindi yan uubra dito sa Senado kasi marami kami. Puno ang numero namin. Pero yung ebidensya, yung pagtatanggol o yung depensa, hindi. Grabe yung Senado natin. No? Tatalinong mga mag-isip. Kala nila yung ganong kabobo na, ay, ganyang kabobo na ang Pilipino. No, kahit sabihin mo sa kanila na madami na, o madami tayo dito, hindi din nila magigets na, kumbaga, mali yung mga sinasabi natin. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, mga bossing eh. Pinagmamalaki nila, madami sila. Numero sila. Di po ba? Madami kami. Kahit ano pa ang ebidensya nyo, madami kami. Tulong-tulong kami para hindi ma-impeach ang Vice Presidente. Tama ako, Manang Amy? Kapal ho? Parang walang mapapahiya. Ewan ko yun lang ang pakiramdam ko. Ilang bersyon na raw ng resolusyon para ibasura ang